Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1761, ang aking mga paa sa iyong mukha. Naghiwa-hiwalay ang anim na tao. Gaya ng napagkasunduan nila, hinarap ni Hao Qinglin si Yu Wenjing, hinarap ni Tian Qi si Puyang, at hinarap ni Lin Feng si Leng Zia. Siyempre dahil group battle yun, pwede rin silang magtulungan. Ang mga manlalaban na ito ay kamangha-mangha, naisip ng karamihan. Ang lahat ng mga taong ito ay may potensyal na tumaas sa listahan ng pagraranggo. Sino sa tingin mo ang mananalo? Sinimulan na ng mga tao na hulaan kung sino ang mananalo. Kinokontrol ni Princess Yulwen ang lakas ng 4 na season at napakalakas, mayroon din siyang kakaibang lakas. Kinokontrol ni Hao Qinglin ang lakas ng reincarnation at misteryoso rin. Magiging kahanga-hanga ang kanilang labanan, ngunit dapat manalo si Prinsesa Yuen. Tungkol kay Puyang at Tian Qi, dapat manalo si Puyang. At sa wakas, dapat manalo si Leng Zia laban kay Lin Feng dahil panganam na estudyante si Leng Zia. Conclusion, dapat manalo ang Ji Chang's Club. So sa tingin mo, walang pagkakataon ng mga bagong estudyante. Maaaring ipagmalaki ng tatlong kapwa-disipulo ang kanilang sarili, sila ay malakas. Kahit matalo sila, hindi iyon nagbabago, at walang dapat maliitin sila. Ang lahat ay nagpahayag ng kanilang mga pananaw nang hindi pinipigilan ang kanilang sarili. Sa palagay ko ay hindi pa 3 miyembro ng Ji Chang's Club ang lumaban ng sabay-sabay bilang isang koponan. Sabi ng isang tao. Espesyal ang labanang ito. Sa malawak na entablado ng labanan ng kampyon, sumisipol ang hangin at kumakaway ang mga damit ng mga tao. Sina Yu Wenjing at Hao Qinglin ay naglabas ng 4 na season na enerhiya at reincarnation energy ayon sa pagkakabanggit. Maganda at makapangyarihan ang kanilang mga atake. Nagsimula na ring mag-away sina Puyang at Tian Qi, pareho silang agresibo at brutal. Sa Champion University, lahat ng mga kasanayan, diskarte, at spells mula sa Champion Hall ay hindi kapanipaniwala. Sikat ang Champion University sa pagtuturo sa mga estudyante kung paano maging mga hindi kapanipaniwalang manlalaban. 9 Cauldrons Celestial Chi Skill, Purple Lake Tank, 4 Energies Destructive Assassination, lahat ng iyon ay mga paputok at malalakas na pag-atake, at marami pa sa Champion Hall. Leng Zia ang Deadly Imperial Punch, isang nakamamatay na pag-atake. Ramdam ni Lin Feng kung gaano kitakat ang kanyang lakas. Mamatay. Single ni Leng Zia. Naramdaman ni Lin Feng ang enerhiya ng kamatayan, ang hangin ay nagiging death chi sa paligid niya. Kamatayan. Nagulat si Lin Feng. Kinokontrol ni Leng Zia ang Death Cosmic Energy, kaya naman nagawa niyang pag-aralan ang Deadly Imperial Punch. Gayunpaman, ang kanyang Death Energy ay hindi makakasira sa katawan ni Lin Feng dahil kinokontrol ni Lin Feng ang Life at Death Cosmic Energies. Mamatay. Lumitaw ang isang purple tank, gumulong si Chi sa mga alon. Ang purple tank ni Lin Feng ay napuno ng iba't ibang uri ng cosmic energies at ang bilis ng kanyang pag-atake ay nakakatakot. Ang kanyang tank ay tila kayang burahin ang langit. Sira. Ang Deadly Imperial Punch at ang purple tank ay nagbanggaan. Si Lin Feng ay nasa likod ng tangke at nagpatuloy sa pagtakbo pasulong na naglalabas ng immortal at demonyong enerhiya pati na rin ang Death Chi. Sumpa ng kamalayan. Gumura si Lin Feng, nakatitig kay Leng Zia. Sinusubukan niyang sampay ng kalooban ni Leng Zia. Mamamatay ka na, sabi ni Lin Feng. Umalangaw ang kanyang boses sa utak ni Leng Zia at nagsimulang manginig ang kanyang kalooban. Papalapit na rin ang palapit si Lin Feng sa kanya. Magulong langit. Isang suntok ang Sam Iris sa kapaligiran at gumalaw ng kasing bilis ng kidlat. Kasabay nito, pinalibutan ng mga enerhiya si Leng Zia at kinaagnasan ang kanyang balat. Alam ng taong ito ang napakaraming iba't ibang uri ng cosmic energies, naisip ng uwak, humanga. Demon Cosmic Energy, Wind Cosmic Energy, Earth Cosmic Energy, Death Cosmic Energy, Thunder Cosmic Energy, pati na rin ang kakaibang Cursing Cosmic Energy. Si Lin Feng ay hindi nagbigay ng hininga kay Leng Zia, maaari lamang siyang mag-react sa mga pag-atake. Asar. Ipinikit ni Leng Zia ang kanyang mga mata, hindi matapang na tumingin kay Lin Feng, naiimpluwensyahan ni Lin Feng ang kanyang kalooban, hindi niya kayang lumaban ng ganoon. Ang Deadly Imperial Punch ay yumuko sa hangin. Sinalakay ng kamatayan ang kapaligiran, at inalis ang liwanag. Hindi na makalapit si Lin Feng. Atraksyon Kalpa. Sabi ni Lin Feng, nakakuyom ang kanyang kamay at inaakit ang lakas ng Deva Mara Kalpa, tinataka ng madilim na lugar na puno ng kamatayan. Panuntunan. Ipinagpatuloy niya. Ang lakas ng Deva Mara Kalpa ay nagsimulang baguhin at sirain ang enerhiya ng kamatayan ng kanyang kalaban. Tumalon si Lin Feng at nagpatuloy sa pag-charge, ang mga banal na marka ay lumilitaw sa likod niya at sa harap niya na parang tulay. Habang tumatakbo si Lin Feng, lumitaw ang baluti sa kanyang katawan. Kasabay nito, isang infinity of light ang tumagos sa kanyang katawan, ang kanyang chi ay lumalakas. Asar. Biglang bumilis pa si Lin Feng at naging light beam. Ang tulay ng mga marka ni Lin Feng ay dumiretso kay Leng Zia, na ang mukha ay namutla. Ang kanyang Deadly Imperial Punch ay pumutok sa atake ni Feng. Gayunpaman, kumakalat sa hangin ang mga tunog ng kaluskos. Ang purple tank ni Lin Feng ay bumangga sa kanyang katawan at napinsala siya. Kumalat ang mga kaluskos sa hangin, at biglang marahas na itinulak si Leng Zia palayo. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla at siya ay umubo ng dugo.
Marahas siyang bumagsak sa lupa sa tabi ng battle stage. Hindi inakala ng karamihan na si Lin Fang ang unang magtatapos sa labanan. Hindi naman ganoon katindi ang labanan, ngunit masyadong mabilis, ilang segundo lang ang tagal. Si Lin Fang ay napakalakas. Si Leng Zia ay ang ika-6 na ranggo na mag-aaral, na nangangahulugan na si Lin Fang ay dapat na ngayong ika-6 na mag-aaral. Napagtanto ng lahat. Si Lin Fang ay itinuring na isang bagong estudyante at nasa top 10 na. Tungkol kay Hao Qinglin, anuman ang mangyari, nasa top 10 din siya dahil natalo niya si Puyang bago ito. Pagkatapos ng labanang ito, magbabago ang rangkang ng lahat ng taong iyon. Matindi at marahas ang tunggalian ni Tianqi at Puyang, paulit-ulit nilang binubamba ang isa't isa ng malupit na pag-atake. Si Tianqi ay isang Buddhist cultivator, ang kanyang katawan ay kasing tigas ng ginto. Nanalo na si Lin Fang. Ngayon, kung magpapatuloy si Lin Fang sa pakikipaglaban, ang labanan ay magiging mas nakakatakot, naisip ng karamihan. Kung mamagitan si Lin Fang, ang resulta ng labanan ay madaling mahulaan, si Lin Fang ay nakakatakot. Naintindihan din ni Puyang. Hinatak niya ang isang mahabang mukha, paano siya makakalaban ng mapayapa habang pinapanood sila ni Lin Fang. Laban ng patas. Agresibong sigaw ni Puyang kay Tianqi. Sinalakay mo ako kanina, tapos ngayon ay nakikipaglaban ka ng patas. Napakawalan Jia. Pagkatapos sumagot ni Tianqi, agad na namagitan si Lin Fang. Hindi niya naramdaman ang pagiging magalang sa mga kasuklam-suklam na tao. Brother, sirain natin siya. Sabi ni Lin Fang kay Tianqi, nakangiti ng mapang-akit. Sumunod naman si Tianqi at mas marahas na umatake. Siya ay umaawit ng mga mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, at malalayong boses na Brahma. Bawat salita ay naglalaman ng mga paputok na enerhiya na bumamba kay Puyang. Ang ekspresyon ni Puyang ay nagbago ng husto. Naglabas siya ng thunder energies at umatras ng buong bilis. Bits. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin, kasing bilis ng kidlat, at ginamit ang kanyang Deva Marakalpa na suntok. Si Lin Fang ay nalinas ng Deva Marakalpa ng 4 na beses, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kapani-paniwalang malakas. Boom! Biglang tumalikod si Puyang at nabangga si Lin Fang. Isang hindi kapani-paniwalang sakit ang sumalakay sa kanyang katawan. Ang lakas ng Deva Marakalpa ay hindi kapani-paniwalang mapanira. Isang dambuhalang gintong kamay ang sabay na gumalaw patungo kay Puyang. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla, sinubukan niyang tumakas, ngunit ang gininto ang kamay ay dumurog sa kanya, ang dugo ay tumalsik sa buong paligid. Tumalon si Lin Fang at damapo sa ulo ni Puyang, dinurog siya sa lupa. Ang katawan ni Puyang ay itinulak ng malalim sa lupa ng labanan. Kung hindi pa dumating si Lin Fang ng mas maaga, si Puyang ay bigla na lang umatake kay Tianqi at napatay o nasugatan siya ng husto. Hindi na pinabayaan ni Lin Fang at Tianqi si Puyang. Sa makatuwid, sila ay nagsanib kamay at walang awa. Ang 2 taong iyon ay malupit at walang awa, akala ng karamihan, ngunit bigla ang inatake ni Puyang ang Tianqi, pagkatapos ng lahat, kaya normal lang iyon. Si Lin Fang ay isang demon cultivator, ang kanyang mga pag-atake ay brutal at agresibo. Si Tianqi ay isang Buddhist cultivator, mukha siyang maamo at inosente, pero sa totoo lang isa siyang totoong mamamatay tao at maaari siyang maging walang awa. Nasiyahan ng karamihan sa labanang iyon. Walang awa din si Tianqi, at tumalon siya sa mukha ni Puyang pagkatapos ni Lin Fang. Puyang ang ika-5 estudyante, nakakalungkot at nakakahiya. Naiisip ng karamihan kung ano ang naramdaman ni Puyang, desperado. At saka, sa pagpapahiya kay Puyang ng ganoon, nakaramdam ng hiya ang buong star group ng Ji Chang's Club. Sa 3 cultivator ng star group na lumalaban kay Lin Fang at sa iba pa, 2 na ang natalo. Dahil si Ji Chang ang lumikha ng Ji Chang's Club, hindi kailanman nangyari sa kanila ang isang kakilakilabot na bagay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1762, Saiyan Dragon Totem. Sa karamihan ng tao sa gitna ng yugto ng labanan, si Yung Wenhao ang mukhang pinakakaglit. Siya ang namamahala sa star group ng Ji Chang's Club. Noong pinahiya ang star group, si Yung Wenhao ang pinakanahiya, kaya syempre hindi siya natuwa. Si Puyang at Leng Zia ay nasa ika-5 at ika-6 na ranggo, ngunit sila rin ay nasa ika-2 at ika-3 general ng Star Group. Bukod kay Ji Wuyu, sila ang 2 pinakamalakas na cultivator ng Star Group. Gayunpaman, si Ji Wuyu ay miyembro ng Star Group dahil kamag-anak niya si Ji Chang. Muling tumalon si Lin Fang kay Puyang. Ang mukha ni Puyang ay ganap na napinsala, at ang mga dumudugong piraso ng laman ay nakasabit sa kanyang mukha. Nakakatakot ang itsura nito. Hindi niya akalain na magmumukha siyang kaawa-awa balang araw. Ang daming tao ay katulad niya, hindi nila akalain na may mangyayaring ganito sa kanya. Si Lin Fang ay lubhang malupit. Nang makita iyon ni Yang Chuge, nagalit siya at nanginginig sa galit. Masyadong malakas si Lin Fang, kahit na marahil ay hindi niya kayang talunin ang bagong estudyante. Kehe, hindi makukuha ng mga taong iyon ang dragon sa bandang huli. Kailangan ko talaga siyang sumali sa Yun Club. Tumiti si Yun Qingyan. Ang kanyang magagandang mata ay kumikislap. Scrum ngayon. Marahas na sinipa ni Lin Fang si Puyang. Kinasusuklaman ni Lin Fang ang gayong mga tao. Tinulak ng sipa ang walang malay na si Puyang mula sa yugto ng labanan. Tapos na ang laban na ito, tila, isinasaalang-alang ng karamihan.
Natalo si Puyang, natalo si Leng Zia, si Yu Wenjing ang huli sa entablado. Hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Lumakad sina Lin Feng at Tian Chi patungo kay Hao Qinglin at pinalibutan si Yu Wenjing. Kahit na hindi nila pinakawalan ang kanilang chi, si Yu Wenjing ay natakot. Pagkatapos ng lahat, paano siya lalaban ng mag-isa laban sa tatlong halimaw na cultivator? Ngunit ang problema ay hindi pa siya maaaring sumuko, dahil hindi pa nakikisali sina Lin Feng at Tian Chi. At saka, paano siya sumuko? Maayos na ang pakiramdam ni Hao Qinglin, ang kanyang pag-atake sa Azuria Reincarnation Assassination ay lalong tumitindi. Naramdaman ni Yu Wenjing ang panganib. Tama na, isang malakas na boses ang nagsabi ng mga sandaling iyon. Sumimangot ang karamihan. Ang taong nagsalita ay si Ji Wuyo. Pinili niyang makisali. Si Ji Wuyo ay abnormal na malakas. Maraming tao ang nagsabi na sa kanyang lakas, madali niyang matatalo ang mga ordinaryong emperador sa katamtamang antas. Siya ay may potensyal na maging isang champion at labis na ipinagmamalaki. May mga nagsabi rin na kahit magsanib kamay ang iilang kasunod niya sa listahan ng rangkang para labanan siya, hindi nila siya matatalo. Hindi nila gustong subukan ang teoryang iyon, gayunpaman. Tumingon sina Lin Feng at Tian Chi kay Ji Wuyo. Napakayabang niya, na para bang walang makakalaban sa kanyang kalooban. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Lin Feng si Ji Wuyo, kaya hindi niya ito nakilala. Kahit na hindi niya ito kilala, naramdaman niyang napakalakas niya. Sa ilang mga tao, hindi mo makikita kung sila ay malakas, at sa ilang iba pa, ito ay halata. Si Ji Wuyo ay kabilang sa pangalawang kategorya. Isa pang miyembro ng Ji Chang's Club, naisip ni Lin Feng. Si Ji Wuyo ay nakatayo sa tabi ni Yo Wenhao. Gayunpaman, ganap na binaliwala ni Lin Feng ang mga salita ni Ji Wuyo. Pinagdikit ni Tian Chi ang kanyang mga palad, kalmado at tahimik, hindi rin pinapansin si Ji Wuyo. Tungkol kay Hao Qinglin, hindi rin niya siya pinansin. Nakikipag-away siya, paano niya hahayaang maimpluwensyahan siya ng mga panlabas na bagay? Ang mga tao sa paligid ng battle stage ay biglang tumahimik at tumigil sa pagsasalita dahil kay Ji Wuyo. Pinatigil na niya ang mga tao sa pagsasalita o paggalaw, ngunit hindi ang mga mandirigma, hindi siya pinansin ng mga mandirigma. Sinabi ko sa iyong itigil mo na ang pakikipag-away. Galit na sigaw ni Ji Wuyo. Pagkatapos ay tumalon siya at gumalaw na parang hangin. Nasa champion battle stage na tayo ng Champion University, sa tingin mo ba maaantala mo ang mga laban ayon sa gusto mo? Malungkot na sigaw ni Tian Chi. Ang mga tao mula sa Ji Chang's Club ay kumilos na parang pag-aari nila ang universidad, at kailangan silang sundin ng mga tao. Sa tuwing may makasakit sa kanila, nagpadala sila ng mga cultivator upang harapin sila, at ang mga cultivator ay palaging mas malakas at mas malakas. Sabi ko tumigil ka na, kaya tumigil ka na, deklara ni Ji Wuyo, tumatakbo patungo sa entablado ng labanan. Mukha siyang baliw at mayabang. Siya ay baliw, ngunit siya rin ay napakalakas at talino. Siya ay may potensyal na maging isang walang katulad na cultivator sa buhay. Ang kanyang kapatid ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator at humanga sa buong lungsod. Tanging ang champion na si Ying Cheng, mula sa Celestial Godly University, ang makakalaban sa kanya. Si Ying Cheng din ang nag-iisang taong itinuturing ni Ji Chang na dapat alalahanin. Ang kapatid ni Ji Chang ay mas bata sa kanya, ngunit siya ay hindi kapani-paniwala. Namangha siya sa Champion University, kaya hindi talaga siya makakalaban ng mga bagong estudyante. Kung sinabi niya sa kanila na huminto, kailangan nila. Tumingin si Lin Feng kina Hao Qinglin at Yu Wenjing, galit na galit. Bigla niyang sinuntok ang atmosfera, isang purple tank ang gumuhit sa kalangitan at mabilis na lumipat patungo kay Yu Wenjing. Bastos! Sigaw ni Ji Wuyo sa taas ng boses niya. Binilisan niya ang paglabas ng isang light beam. Sa loob ng liwanag ay isang dragon, ito ay parang totem. Saiyan Dragon Totem. Salamat sa kanilang espiritu at talento, magagamit ng Ji-clan ang lakas ng Saiyan Dragon, ang ilan sa kanila ay maaari ding maging dragon. Sila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Napatingin ang karamihan sa Saiyan Dragon Totem ni Ji Wuyo, ito ay isang talento na namana nila sa Ji-clan. Mas nakakatakot si Ji Chang. Sa sandaling iyon, 9 na Dragon Totem ang lumitaw sa mga ilaw. Sinabi ng lahat na ang kanyang kakayahan ay lumampas sa mga king-type na katawan, ang kanyang Saiyan Dragon Totem ay ganoon kasabog. Halos tanggayan ni Ji Chang ang lahat ng iba pang emperador. Dong. Tumalon si Ji Wuyo, yumanig ang hangin. Para siyang isang mabangis na hayop na may walang katapusang lakas. Napakalakas niya. Naisip ni Lin Feng. Ang Saiyan Dragon Totem ay nagbigay kay Lin Feng ng katulad na pakiramdam noong nakita niya ang Frost Dragon sa 12 dambana, na parang ang dragon ay naglalaman ng walang katapusang lakas. Kumunat ang noo ni Tian Chi. Nararamdaman din niya ang nakakatakot na enerhiya na pumapasok. Tumalon siya pasulong at lumitaw ang isang gintong Buddha sa likuran niya. 36 na kamay ang nag-alon sa magkabilang gilid at naging mapangwasak na gintong enerhiya na umaakyat sa kalangitan. Art. Galit na galit si Ji Wuyo, isang Saiyan Dragon ang lumabas sa kanyang bibig, ang hangin sa paligid niya ay yumanig ng malakas. Nakakatakot ang hitsura ng dragon at kayang yumanig ang lupa at langit. Nagluwa siya ng dragon. Ang mga tao ay talagang natigilan. Napatulala ang ilang taong hindi pa siya nakitang lumaban.
Napakalakas niya. How exciting, it made them think na baka mas nakakatakot pa ang kapatid niyang si Ji Chang. Hindi nakakagulat na inisip ng lahat na sina Ji Chang at Ying Cheng ang pinakamalakas na kabataan ng banal na lungsod. Si Ji Chang ay may potensyal na maging susunod na champion, ito ay sandali lamang, bagaman maaaring tumagal ito ng maraming taon. Boom boom boom. Naputol ang napakalaking gininto ang kamay at naging infinity ng mga gintong piraso na gumagalaw sa bawat direksyon. Gayunpaman, naroon pa rin ang dragon. Nagpatuloy ito sa pag-charge sa Tianqi, kumalat ang mga panga. Bumaba mula sa langit ang kamay ng dambuhalang Buddha, naglalabas ng sonic boom at pagkatapos ay bumangga sa Saiyan Dragon. Si Ji Wuyu ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Tianqi ng buong bilis, malamig na ngumiti habang sinabi niya. Grabe kalokohang tao, malapit nang kainin ng mga uod ang iyong bangkay. Naglakas loob kang hindi makinig sa akin. Gusto mong gumawa ng sarili mong kapahamakan. Ji Wuyu ang kanyang mga kamay, at ang siyam na iba pang dragon ay umungal ng galit na umaakay patungo kay Tianqi. Pinakondense ni Tianqi ang isa pang gintong Buddha at 12 ng mga kamay ng Buddha ang nagpadala ng mga pag-atake. Gayunpaman, ang mga dragon ay masyadong matigas, halos sila ay tila hindi masisira. Isang espada ang nagsindi sa langit, ang Buddha ni Tianqi ay naging isang matalim na espada. Biglang nag-crack ang Saiyan Dragons, tumalsik ang dugo sa hangin, at nagsimulang umulan ng dugo na para bang sila ay tunay na dragon. Ang pag-atake ng Saiyan Dragon ay nakakatakot. Asar. Sinuntok ni Ji Wuyu ang direksyon ng mukha ni Tianqi. Hindi ito mukhang suntok, ngunit parang isa pang nagngangalit na dragon. Kumalat ang mga dagandong sa himpapawid, ang mga gintong ilaw na nakapaligid sa Tianqi ay nabasag, siya ay tinulak palayo at ang dugo ay tumalsik sa hangin. Nakakatakot ang pisikal na lakas ni Ji Wuyu, kasing lakas siya ng dragon. Hindi tumulong si Lin Feng, pinanood niya lang silang lumaban. Iyon ang laban ni Tianqi, at kung matalo siya, hindi mahalaga. Ito ay isang karanasan lamang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1763, Paglalaban at Pagbangon. Mga uod sa tingin niyo mapipigilan niyo ako. Galit na sigaw ni Ji Wuyu. Nagpatuloy siya sa pagtakbo habang naglalabasan ang mga enerhiya sa bawat direksyon. Tumingin si Tianqi kay Ji Wuyu at pinakipot ang mga gintong ilaw. Kailangan niyang lumaban hanggang sa huli, anuman ang resulta ng labanan. Tulungan mo ako, sabi ni Lin Feng, tumalon at lumapag sa tabi ni Tianqi. Tumiti siya at sinabing, Brother, susubukan ko, ha? Tumingin ang karamihan kay Lin Feng. Inasahan nila na hindi mananalo si Tianqi. Gayunpaman, ang lakas ni Lin Feng ay hindi maarap. Natalo na niya si Leng Zia, pero matatalo kaya niya si Ji Wuyu. Kahit magkapit kamay kayo para labanan ako, hindi ka nanalo. Tumawa ng mayabang si Ji Wuyu. Nasa likod niya ang kanyang Saiyan Dragon Totem, mukha siyang buhay, kumikinang ang mga ilaw sa paligid niya, at pinakawalan niya ang mas nakamamatay na chi. Ang kanyang Saiyan Dragon Totem ay nakakatakot, ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot, at ang kanyang cultivation level ay nasa tuktok ng mababang Huang Chi layer. Sa tingin ko ang kanyang pisikal na lakas ay mas mahusay kaysa sa akin, isinasaalang-alang ni Lin Feng. Nakita niya kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga pag-atake noong sinalakay niya si Tianqi kana. Ang lakas ng kosmiko ay tumaas hanggang sa kalangitan at pinalibutan ang katawan ni Lin Feng. Pinagsama-sama ni Lin Feng ang mga cosmic energies, at kasabay nito, ang kanyang mga mata ay naging mas malamig at mas malamig, ang kanyang Deva Marakalpa na lakas ay pumaligid sa kanya at nagsimula siyang mag-charge pasulong. Sobrang halaga mo ang iyong sarili. Sumirit si Ji Wuyu, tumakbo din pasulong. Ang dalawang lalaban ay humahanggol sa isa't isa, palapit ng palapit. Ang Saiyan Dragon ay umungal, ang lupa at langit ay nanginginig. Itinaas ni Ji Wuyu ang kanyang kamay at lumitaw ang isa pang dragon na naglalaman ng lakas ng pagsabog. Ang dragon ay umungal, ang mga tao ay pinaikit ang kanilang mga mata, ang ilang mga enerhiya ay damaloy upang hindi sila makakita ng malinaw. Sa likod ni Lin Feng, lumitaw ang palakol ni Zuan Yuan. Napakalaki nito at kayang hiwain ang langit. Asar. Sinuntok ni Ji Wuyu ang direksyon ni Lin Feng. Ang Saiyan Dragon Totem ay mukhang mabangis at mabangis sa likod niya. Si Lin Feng ay hindi mukhang natakot. Suntok siya. Ang palakol ni Zuan Yuan ay nagpapaliwanag sa kalangitan. Ang dragon ay umungal, ang lahat ay nanginginig, ang lupa at langit ay yumanig ng husto. Dong. Muling nagbanggaan ang dalawang manlalaban. Parang nanunood ang mga tao na naglalaban ang dalawang dragon. Ang mga dragon chants ay kumalat sa hangin, ang lahat ay patuloy na nanginginig at ang nakakatakot na dragon na chi ay kumalat sa bawat direksyon, na namangha sa buong pulutong sa purong brutal na kapangyarihan nito. Sa wakas, isang pagsabog ang kumalat sa himpapawid at ang dalawang mandirigma ay pinilit na palayo. Ji Wuyu kay Lin Feng, galit na galit. Napagtanto ni Ji Wuyu na ang pisikal na lakas ni Lin Feng ay maaaring kasing ganda niya. Ang mga damit ni Lin Feng ay nagsimulang lumipad ng mas marahas, habang ang kanyang mga mata ay naging itim. Mukhang walang takot. Hindi pa rin niya alam kung sino ang kinakalaban niya, ngunit sa anumang kaso ang taong ito ay napakalakas. Sa lakas ng isang mababang antas na emperador, ang kanyang pisikal na lakas ay kamangha-mangha, bihira itong makita.
Hindi alam ni Lin Fang kung sino ang kinakalaban niya, ngunit tiyak na alam ng karamihan. Kamangha-mangha ang labanan ng dalawang mandirigma. Masyado nilang minaliit ang kapangyarihan ni Lin Fang, at ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot din. Maaari niyang makipagkompetensya kay Ji Wuyo, kahit na wala siyang kapangyarihan. Maraming tao ang labis na nagulat, maging si Yu Wenhao. Lahat ay minamaliit ang bagong estudyanteng ito. Hindi naman masama ang physical strength mo. No wonder you dared sway me, mayabang na sabi ni Ji Wuyo. Sa Champion University, si Lin Fang ang unang taong nakipaglaban kay Ji Wuyo gamit ang pisikal na lakas. Gayunpaman, sapat ba iyon? Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw sa paligid ni Ji Wuyo, at lumitaw ang isang dragon cauldron. Sa itaas ng kaldero, lumitaw ang mga simbolo ng Cyan Dragon, umaalon at naglalaman ng nakakatakot at mapang-ipang lakas. Ang kaldero ay napuno ng tila walang katapusang dami ng enerhiya. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Galit na sigaw ni Ji Wuyo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at biglang, ang kaldero ay sumugod patungo kay Lin Fang. Parang maraming dragon ang umaatake kay Lin Fang, lahat ay nakatatak ang mga pangil at nag-aantay ng mga kuko. Dong. Nakipagkamay si Lin Fang at lumitaw ang mga marka, na naglalaman ng nakakatakot na lakas. Ginalaw ni Lin Fang ang kanyang mga kamay ng kasing bilis ng kidlat. Matapos niyang igalaw ang kanyang mga kamay ng isang dosenang beses, nabuo ang isang napakalaking deployment spell. Ang kanyang pag-atake ay hindi mas mahina kaysa sa Dragon Cauldron. Ang magkakaugnay na mga marka ay naging isang napakalaking hanay ng kan. Break. Kasabay nito, mas maraming mapanirang enerhiya ang kumalat sa hangin. Pinagdikit ni Lin Fang ang kanyang mga kamay. Isang purple tank ang muling lumitaw at sumanib sa deployment spell, pagkatapos ay umulan ang pag-atake. Sa loob ng kaldero, mas maraming dragon ang patuloy na umaatungal. Nabangga ang kaldero sa tank, nanginag ang hangin, parang guguho ang langit. Kumalat sa hangin ang mga paputok na tunog ng metal habang nabasag ang kaldero. Nagulat si Ji Wuyo. Hinabi niya ang kanyang mga kamay, at mas maraming dragon ang lumabas. Lumitaw ang mga ilaw at bumagsak sa tank at nasira ito. Deployment spell. Si Ji Wuyo ay nanatiling nakatitig kay Lin Fang. Kinokontrol din ng taong ito ang deployment spells. At napakalakas ng kanyang deployment spells. Sa ganoong kaikling panahon, nagawa niyang gumuhit ng napakalakas na marka. Gaano nakakatakot. Maraming trump card si Lin Fang. Nagawa pa niyang tanggalin ang kaldero ni Ji Wuyo. Nakakatakot ang kanyang deployment spells. Naisip ng karamihan. Ilang beses nang nagbanggaan sina Ji Wuyo at Lin Fang, ngunit nakakapagtakang wala ni isa sa kanila ang nangunguna. Sa kabilang panig, sa wakas ay winasak ng Ahsoka Reincarnation Sword ni Hao Qinglin ang mahiwagang pag-atake ni Yu Wenjing. Pagkatapos, naglabas siya ng sword energies na nagtulak kay Yu Wenjing na tumakas. Hinatak ni Yu Wenjing ang mahabang mukha. Natalo rin siya sa labanan, at natalo ang kanyang koponan. Ngayon, si Ji Wuyo ay nakikipaglaban, ngunit maaari ba siyang manalo? Biglang lumingon si Lin Fang at nakita si Yu Wenjing na nagmamadaling lumapit sa kanya. Nang mapansin niya ito, tumakbo siya palapit sa kanya kaya napasigaw siya ng nakakatakot. Asar. Pinakondense ni Lin Fang ang isa pang purple tank na sumugod sa kanya, walang pakialam na brutal at marahas. Nagbago ang ekspresyon ni Yu Wenjing, at agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Naglabas si Hao Qinglin ng mga lakas ng espada. Si Yu Wenjing ay inaatake na ngayon ng dalawang tao sa parehong oras. Galit at walang magawa ang mukha niya at the same time. Ang mga tao ay namangha, sina Lin Fang at Hao Qinglin ay umaatake sa kanya, napakawalang galang. Kapag hindi nila gusto ang isang tao, wala nang mahalaga. Lalong nagalit si Ji Wuyo. Sinuntok niya ang direksyon ng kanyang mga kaaway at tumakbo patungo kay Yu Wenjing para harangan ang purple tank. Si Yu Wenjing ay maaaring magpatuloy sa pakikipaglaban kay Hao Qinglin kung gusto niya. Napaungol at gumagalaw si Lin Fang habang pinakawalan si Death Chi. Si Yu Wenjing ay tiyak na wala ng ganang makipaglaban. Ang purple tank ay umulan, si Yu Wenjing ay tumabi ng napakabilis. Gayunpaman, mas mabilis si Lin Fang. Lumapit ito sa kanya at sinuntok siya ng marahas. Dugo ay tumalsik, at si Yu Wenjing ay itinulak palayo. Tumalon si Ji Wuyo at sinalo siya. Natalo sila, natalo ang team ni Ji Chang's Club. Si Leng Zia ay pinalayas mula sa yugto ng labanan, si Puyang ay napahiya ng labis. Si Yu Wenjing ay sinuntok ni Lin Fang at siya ay duguan. Nasangkot si Ji Wuyo at hindi pa rin niya nagawang talunin sila. Talagang natalo ang Ji Chang's Club. Kung si Ji Wuyo kung hindi nasangkot, si Yu Wenjing ay mapupunta sa mas masahol pang sitwasyon. Tumapag si Lin Fang sa harap ni Ji Wuyo at Yu Wenjing, si Hao Qinglin at Tian Chi ay dumapo sa kanyang tagiliran, at inilabas nilang lahat si Chi na nakapalibot kina Yu Wenjing at Ji Wuyo. Kahit sa listahan ng ranggo, tiyak na mahirap makahanap ng tatlong tao na kasing lakas nila. Naisip ng karamihan. Sina Lin Fang, Tian Chi at Hao Qinglin ay tumataas na mga kampyon na humanga na sa Champion University. Mas malakas sila kaysa sa 10 pinakamahusay na estudyante ng universidad. Matagal-tagal na rin mula nang makakita sila ng mga ganoong kalakas na tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1764, Pagpapalitan ng pananaw.
Ji Wuyu ang chi ng tatlong kapwa disipulo, kumikinang ang kanyang mga mata. Mukha siyang proud at galit at the same time. Si Lin Fang ay talagang malakas, at ang dalawa pa ay hindi rin mahina. Kung magkapit kamay sila para labanan siya, tiyak na matatalo siya. Wala man lang siyang kapangyarihan ng lumaban ng one-on-one laban kay Lin Fang. At si Yu Wenjing sa kanyang mga bisig ay mukhang mas galit na galit. Siya ay natalo siya ni Hao Qinglin at pagkatapos ay sinuntok siya ni Lin Fang nang napakalakas na siya ay natamba na parang basahang manika. Siya ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kapag natalo ang mga tao sa battle stage, nakikisali ka. Parang hindi nalalapat dito ang rules ng university, batas ito ng gubat. Sanay kang gawin ang gusto mo, malamig na sabi ni Hao Qinglin. Ganyan ang star group, di ba? Brother, makakagawa din tayo ng paksayon, sa ganoong paraan, maaari tayong maging mapagpanggap at mayabang gaya nila. Pagkatapos, maaari rin tayong mag-recruit ng mas maraming tao at ay bully sila. Natatawang sabi ni Lin Fang. Tumingon si Hao Qinglin kay Lin Fang. Ano ang magiging pangalan? Tanong ni Hao Qinglin sa kanya. Paano ang Tiantai? Nakangiting tanong ni Lin Fang. Kumunat ang noo ni Hao Qinglin, pati si Tianqi. Tiantai, matagal na nilang hindi naririnig ang pangalang iyon. Sobrang pagpapahalaga mo sa sarili mo. Malamig na bulong ni Ji Wuyu. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo kasama si Yu Wenjing. Pansamantala kaming titigil para sa araw na ito. Kapag nag-away ulit tayo, hindi na ako maawa. Ha? Ang mga tao ay natulala. Napakalakas ng dalawang atake ni Ji Wuyu, naging maawin ba siya? Ano kaya ang mangyayari kung ginamit niya ang buong lakas niya? Hindi nakakagulat na siya ang unang estudyante. Siya ang nakababatang kapatid ni Ji Chang, kung tutuusin. Akala ng lahat ay hindi na muling makakalaban ni Lin Fang si Ji Wuyu. Si Lin Fang ay isang bagong estudyante at nagawa niyang makipaglaban kay Ji Wuyu, maganda na iyon. Namangha na siya sa mga tao. Gayunpaman, si Jing Shou, ang pangalawang estudyante, ay malamang na nasa parehong antas ni Lin Fang. Si Jing Shou ay nasa karamihan, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang manggas, ang kanyang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa tatlong tao sa stage at walang pakialam na ngumiti. Ang mga taong iyon ay malakas, si Ji Wuyu ay napilitang umatras. Kung nagawa niyang talunin ang tatlong lalaki na iyon, ginawa niya iyon dahil sa pagmamalaki. Pero hindi, aalis na siya. Hindi siya naglakas loob na lumaban. Sinimulan ng star group ang lahat ng iyon, at proud na proud si Ji Wuyu, ayaw niyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Napaka-low profile mo ngayon, sino ang nag-utos sa kanila na huminto kanina? Biglang tanong ng isang tao. Lumabas si Tantay mula sa karamihan at ngumiti kay Lin Fang at sa iba pa. Lin Fang, napakalakas mo. Saglit lang akong narank at ngayon, nakakagulat, nasa top 10 ka. At ang iyong dalawang kaibigan ay napakalakas din. Hinahangaan ko kayo. Sabi ni Tantay, nakatingin at kumakaway kina Hao Qinglin at Tianqi. Sinabi ni Huang Fulong kay Tantay na ang mga taong ito ay mga kaibigan ni Lin Fang. Sino ang kanilang guro? Tara na, hindi maginhawang manatili dito. Nakangiting wika ni Lin Fang. Mabilis silang umalis sa lugar ng battlegrounds. Umalis na rin si Yo Wenhao at ang iba pang miyembro ng Star Group. Sila ay napahiya at dumanas ng matinding pagkatalo. Punta tayo sa Champion Palace. Maraming tao ang gustong makita ang bagong listahan ng ranggo. Hindi sila sigurado sa nangyari. Ano ang ginawa ng mga tagapamahala? Medyo hindi karaniwan ang labanan, nagbago ba ang listahan ng rangkang? Maraming tao ang tumakbo sa Champion Palace. Gaya ng inaasahan, lahat ng mga manlalaban ay nasa listahan. Nauna pa rin si Ji Wuyu, ilang suntok lang ang palitan ni Lin Fang at Ji Wuyu, hindi sapat para sabihin kung sino ang mas malakas. Kailangan lumaban muli. Ang pangalawa ay si Jing Shou pa rin. Gayunpaman, ang pangatlo ay ngayon ay si Lin Fang. Nagulat ang karamihan. Si Lin Fang ay hindi lumaban sa ikatlong estudyante, ngunit pinalitan pa rin siya. Nangangahulugan ito na naisip ng universidad na si Lin Fang ay mas malakas kaysa sa kanya, anuman ang mangyari. Si Hao Qinglin na ngayon ang ika-6 na estudyante. Kung tutuusin, natalo na niya sina Puyang at Yu Wenjing, ngunit dahil nasangkot si Lin Fang, hindi siya ang pang-5, kundi ang ika-6. Si Yu Wenjing ay ika-7, natalo siya laban kay Hao Qinglin, ngunit nanalo laban kay Tianqi. Si Tianqi ay ika-8. Puyang at Leng Zia si Tianqi. Mula sa ika-5 at ika-6, sila ay binaba sa ika-9 at ika-10. Ang dating ika-3 at ika-4 ay dapat na hindi masaya. Si Hao Qinglin ay hindi kailanman lumaban sa kanila, kung siya ay lumaban sa kanila, malamang na sila ay patuloy na bumagsak, naisip ng karamihan. Siyempre, nakakatakot na ang mga pagbabagong iyon. Sa ganoong maikling panahon, ang nangungunang 10 ay ganap na nagbago. Ito ay kapanapanabik. Si Lin Fang, Hao Qinglin, at Tianqi ay walang pakialam sa listahan ng rangkang. Ang tanging inaalala nila ay lakas. Kung nagawa nilang tumaas sa listahan ng rangkang, bakit hindi? Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay kung ano ang maaari nilang makuha mula doon. Dahil tumataas sila sa listahan ng rangkang, maaari silang pumunta sa mas matataas na palapag sa Edith Palace at Champion Hall, iyon ang pinakamahalagang bagay. Nandoon din ang misteryosong bundok sa periphery ng universidad, ano ang nandoon?
Mayroon bang mahusay na mapagkukunan para sa paglilinang? Sa isang patio, nagtipon sina Lin Feng, Hao Qinglin, Tantay at ang iba pa. Nandoon din si Qinwo, nakita niyang tumaas si Lin Feng sa listahan ng rangkang, kaya pumunta siya. Lin Feng, hindi ko akalain na napakalakas mo. Halimaw ka talaga. Noong una, gusto nilang kunin sa iyo ang Dragon Flood at sa huli ay dinurog mo sila at umalis na parang Diyos. Ang ganda. Natatawang sabi ni Qinwo. Kahanga-hanga ang mga pagtatanghal ni Lin Feng. Ang balita na si Lin Feng ay nagpakita ng kahanga-hangang lakas ay kumalat na sa buong universidad. Alam din ni Qinwo na si Lin Feng ang inabandonan ng mga Diyos sa vast celestial ancient city. Sa labas ng universidad, hindi nila sasabihin iyon. Tumiti pabalik si Lin Feng. Talaga. Sa universidad, kailangang kumilos ang mga mag-aaral. Napaka-proud at mayabang ng Ji-Chang's Club, pero tinuruan mo sila ng mga kaibigan mo ng magandang aral. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang taong nagpahiya sa Ji-Chang Club. Sa unang pagkakataon na nakita ni Qinwo si Lin Feng, akala niya ay madudurog siya ng Ji-Chang Club. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang bagong dating. Nga pala, balak mo ba talagang gumawa ng bagong pangkat sa Champion University? Tanong ni Qinwo, narinig na niya ang tungkol doon. Na-curious siya. Sinulyapan ni Lin Feng sina Hao Qinglin at Tian Qi, pareho silang gumalaw. Napakahalaga sa kanila ng Tian Tai, talagang gusto nilang palakihin si Tian Tai sa dakilang mundo, ipinaalala nito sa kanila ang maliit na mundo. Kinailangan nilang muling likhain ito, maaga o huli. At sa Champion University, maraming malalakas na cultivator. Maaari silang mag-recruit ng ilan sa kanila, iyon ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. Ang problema lang ay hindi nila alam kung hanggang saan nila mapapaunlad ang Tian Tai sa loob ng universidad. Mayroon nga akong ideya, ngunit hindi ko alam kung magandang ideya na gawin ito ngayon. Tumanggo si Lin Feng. Kung gagawa ka ng paksayon, ako, si Qinwo, ay handang sumama sa iyo. Hehe, ibilang mo rin ako. Nakangiting sabi ni Tantay. Ang club ni Ji-Chang ay naglakas loob na kumilos ng mayabang, kung nilikha ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan ng Tian Tai sa loob ng universidad, hindi nila magagawang apihin sila. At dapat ay miyembro na ako ng Tian Tai kanina. Nagsalita si Huang Fulong. Hindi masama. Kung makaka-recruit tayo ng mas maraming tao sa hinaharap, maganda iyon. Kung kaya nating maging malakas, magkakaroon din tayo ng sariling teritoryo sa Champion University. Titi ni Tian Qi. Masaya ang lahat na muling likhain ng Tian Tai. Talaga. Maliit na tayo ngayon. Sa hinaharap, makakahanap din tayo ng ilang bagay na gagawin sa Edek Palace at gawin ang mga ito ng sama-sama, mas madali itong maisakatuparan. Sabi ni Qinwo, maraming paksayon sa Champion University, at sa Edek Palace, palaging may gagawin sa balita, tulad ng Demon Punting. Si Lin Feng ay umalis ng mag-isa, ngunit sa mga kaibigan, maaaring mas madali ito. Nakatakas si Lin Feng sa oras na iyon dahil mayroon siyang mahalagang kayamanan. Kung hindi, hindi niya maalis ang Dragon Flood. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1765, Pagtatatag ng Tian Tai. Lin Feng. Sabi ng isang boses sa sandaling iyon, napakalakas nito. Dalawang tao ang lumitaw sa langit. Yun Qingyan at isang binata na nakasuot ng gintong robe. Wala si Yang Chuge sa sandaling iyon. Miyembro siya ng Sun Holy Clan, ayaw niyang makilala si Lin Feng. Nagulat si Lin Feng, tumangala siya sa kanya at nagtanong. Ano ang gusto mo? Kailangan kong makipag-usap sa iyo tungkol sa isang bagay na mahalaga, syempre. Sabi ni Yun Qingyan, mukhang seryoso saglit. Ngunit pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Tingnan mo, talagang malakas kayong lahat kayo ay mga potensyal na kampyon, ngunit nasa listahan ako sa itaas, sa listahan ng mas mataas na ranggo. Mas malakas ako sa inyo. Listahan ng mas mataas na ranggo. Tumingin si Lin Feng sa kanya sa kakaibang paraan at ngumiti. Hindi nakakagulat na naalala niya ang kanyang pangalan, siya ay nasa listahan ng mas mataas na ranggo. E ano ngayon? Tumiti si Lin Feng. Kumislap ang mga mata ni Yun Qingyan, ngumiti siya pabalik kay Lin Feng at sinabi. Sabi mo gusto mong lumikha ng bagong grupo, dapat kang sumali sa akin, ang Yun Club. Bakit ako sasali sa Yun Club? Tanong ni Lin Feng. Nasa higher rank ang lista ko, mas malakas ako. Dapat kang sumali sa club ko, lohikal yun. Nakasimangot si Yun Qingyan. Si Lin Feng at ang iba ay mukhang natuwa. Hindi siya mukhang isang malakas na cultivator. Ngunit gagawa kami ng isang grupo na tinatawag na Tian Tai, hindi kami maaaring sumali sa Yun Club. Sabi ni Tian Qi. Kung hindi, maaari ka ring sumali sa Tian Tai. Kumislap ang mga mata ni Yun Qingyan, ngumiti siya at sinabi. Maaari din akong sumali sa Tian Tai, ngunit hindi ba dapat ang pinuno ng grupo ang pinakamalakas na cultivator? Walang pinuno ang Tian Tai, pantay ang pagtrato sa bawat miyembro. Sabi ni Lin Feng na umiling. Ang mga pinuno ng Tian Tai ay mananatiling pareho magpakailanman. Si Hao Qinglin at Tian Qi ay lubos na naunawaan ang ibig sabihin ni Lin Feng. Ang mga pinuno ng Tian Tai ay palaging magiging kanilang dalawang guro. Paano iyon gagana? Ang isang grupo ay nangangailangan ng isang pinuno, kung hindi, sino ang mamumuno? Tanong ni Yun Qingyan. Hindi niya naintindihan. Sa Tian Tai, para kaming magkakapatid. Walang pinuno, walang naguutos.
Sa ganoong paraan, kung ang isang tao ay may masamang hangarin, maiiwasan natin ang gulo. Mataimtim na sabi ni Lin Fang. Naiintindihan ng lahat ng tao sa paligid niya. Dahil muling likhain ni Lin Fang ang Tiantay sa Champion University, kailangang maging malakas si Tiantay. Kung ang mga tao ay hindi sumang-ayon sa kanila, hindi nila kailangang sumali sa kanila. Gusto ni Lin Fang na mahanap muna ang iba pang mga pangunahing miyembro ng Tiantay, ang mga direktang disipulo. Noong magkasama sila, mas malakas sila. Kakaibang tumingin si Yon Qingyan kay Lin Fang. He looked grave and solemn, anong meron sa kanya? Magtanim ng masamang hangarin. Kakaiba. Gusto mo bang sumali sa Tiantay? Tanong ni Lin Fang, nakangiti kay Yon Qingyan. Nagmamalaki si Yon Qingyan at sinabing, sinusubukan mo ba akong takutin? Maaari akong sumali sa Tiantay, ngunit kung hindi ako ang iyong pinuno, hindi bababasa, ako ay dapat na iyong mas mataas na babaeng kapwa-disipulo, tulad ng isang malaking kapatid na babae. Kung gusto mong sumali sa Tiantay, walang problema, pwede. Kung gusto mong umalis, hindi ka namin susubukan na hawakan, ngunit kung ipagkanulo mo si Tiantay, o ay bully mo ang iyong mga kapatid, mapaparusahan ka. Formal na sabi ni Lin Fang. Tumingin siya kina Qinwo at Tantay at sinabing, Tantay, Qinwo, ganoon din sa iyo. Kung gusto mong sumama sa Tiantay, magiging magkapatid tayo, pero kung ipagkanulo mo si Tiantay, hindi ako maawa. Naiintindihan ko, pareho tayo ng wavelength. Huwag kang mag-alala. Kung sasali ako sa grupo mo, ito ay dahil nagtitiwala ako sa iyo at gusto kong makipagtulungan sa iyo. Tumanggo si Qinwo, naiintindihan niya si Lin Fang. Minsan, mas mabuting pag-usapan ang mga bagay-bagay bago gumawa ng anuman. Sige, para na tayong magkapatid, magtutulungan tayo ngayon. Sabi ni Lin Fang na iniunat ang kamay, pagkatapos, ipinatong ni Huang Fulong, Hao Qinglin, Tian Qi, at Tantay ang kanilang mga kamay sa kamay ni Lin Fang. At ang iyong kapatid na babae. Natatawang sabi ni Yon Qingyan. Naglakad siya pasulong at inilagay ang kanyang kamay sa mga kamay ng iba, pagkatapos ay itinaas nilang lahat ang kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang lalaki sa likod niya ay hindi mukhang interesado at sinabi lamang. Qingyan, alis na ako. Bago tumalikod at umalis. Tumiti si Yon Qingyan at sinabi. Kailangan nating lumaki. Gagawin ko ang lahat para mapalago at maging matatag ang grupo. Malalaman ng mga tao sa Champion University kung gaano tayo katatag. Sa ganoong paraan, mas maraming tao ang sasali sa atin o matatakot sa atin. Tama, talaga. Hindi pa man tayo masyadong malakas, nasa top 10 na ang iba sa atin, aakyat tayo sa listahan at nasa higher rank ang list kagaya mo, pero sa mga bagong estudyante, hindi naman masama. Ang problema ay ang ilang mga tao na walang ranggo ay hindi maaaring pumunta sa Edith Palace o sa Champion Hall, kaya wala silang makapangyarihang mga kasanayan, diskarte, at spell. Abi ni Qinwo, syempre, kung magagawa nating maging accredited, mas igagalang tayo ng mga tao. Accredited. Tumingin si Lin Fang kay Qinwo, hindi pa niya narinig iyon. Talaga. Hindi mo pa rin alam. Sa Champion University, ang pinakamalakas na grupo, kabilang ang Jichang's Club, ay na-accredit na. Halimbawa, si Jichang ng Jichang's Club ay malapit sa ilang manager. Ang ilang mga guro ng tagapagtatag ng club ay mga tagapamahala din ng universidad. Lahat sila ay maaaring pumunta sa celestial na bundok. Maraming tao ang gustong sumali sa kanila. Paliwanag ni Qinwo. Tumiti si Yon Qingyan at sinabi sa kanila. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan, sa akin magiging maayos ito. Kasama ka, tiningnan ni Lin Fang si Yon Qingyan ng may pagtataka. Big sister mo na ako, kailangan kitang alagaan. May kilala akong matatanda sa universidad. Kung ikaw ay namumukod-tangi, maaari kitang ipakilala sa kanila. Kung gayon, baka maging mga alagad din nila tayo. Sa ganoong paraan, sasama ang mga napakalakas na cultivator sa Tiantay, nakangiting sabi ni Yon Qingyan sa kanila. Nagulat si Lin Fang. May kilala itong mga matatandang babae. At nagulat din siya dahil nabalitaan niyang champion lang ang maaaring pumunta sa Celestial Mountains. Kahit mag-recruit si Tiantay ng mga tao, ang pinakamahalaga ay fraternity pa rin. Kung ang isang tao ay sumusubok na kontrolin ng iba, maaari silang maging malakas hanggat gusto nila, hindi namin sila tatanggapin. Sabi ni Lin Fang. Tumingin siya kay Yon Qingyan at sinabing. Yon Qingyan, ikaw at si Qinwo ay kayang alagaan ang bahagi ng marketing, hindi pa namin gaanong kilala ang universidad. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Tumanggo si Yon Qingyan. Tumingin siya kay Qinwo at sinabing. Qinwo, sumama ka sa kuya mo. Nag-aalinlangan si Qinwo. Bata pa ang babaeng ito, bakit ang hilig niyang tawaging ate? Tumiti si Lin Fang ng pilit at sinabi kina Hao Qinglin at Tian Qi. Mga kapatid, nakita mo na ba si Mo Chen simula nang umalis tayo? Biglang nag-alala si Hao Qinglin at umiling. Kaya niyang magbago, pinrotektahan niya tayo at tinulungan tayong makatakas. Hindi ko alam, siguro napunta siya sa siyam na dakilang Celestial Castle. Sa nakalipas na ilang taon, kami ni Tian Qi ay nanatiling magkasama sa lahat ng oras. Dito ka lang namin nakatagpo sa Holy City. Ang dakilang mundo ay medyo malawak. Noong nakaraan, narinig natin ang banal na lungsod, kaya naisip ko na lahat ay pupunta dito.
Matapos makarating sa dakilang mundo, sina Banroo, Li Hen, Xingzan at ilang iba pa ay kinokontrol ng Celestial Chi Castle ngunit iniligtas ko sila at nakahanap ng ligtas na lugar para sa kanila. Hindi ko alam kung kamusta na sila ngayon. Maaari tayong pumunta at tingnan kung naroon pa rin sila balang araw. Bamantong hininga si Lin Fang. Mukhang nagulat si Hao Qinglin. Kinokontrol ng Celestial Chi Castle si Banroo at ang iba pa. Sa kabutihang palad, maayos sila ngayon. Balang araw, babalik tayo sa siyam na dakilang Celestial Castle at sisirain natin sila. Si Hao Qinglin ay nanumpa. Siguro kontrolado pa rin nila ang maliit na mundo. Maaga o huli, tumanggo si Lin Fang. Marahil hindi lahat ng siyam na dakilang Celestial na kastilyo, ngunit hindi bababa sa Celestial Chi Castle, ang palasyo ng Celestial Kings ng Medisina, at ang mga uri ng grupong iyon. Kahit na muling nabubuhay si Tiantai, kailangan nating patuloy na maging mas malakas. Tayo ay napakahina at na-offend namin ng Star Group. Gusto kong magsanay saglit sa paglilinang. Sabi ni Lin Fang noon. Nag-aalala siya. Nais niyang maging malakas sa lalong madaling panahon. Kailangan ng Tiantai ng matibay na pundasyon. Kung hindi sila malakas, babagsak na naman si Tiantai. Tama ka, malakas talaga si Ji Wuyo. Sang-ayon ni Tantay. Hindi alam ni Lin Fang kung sino iyon. Ji Wuyo. Naalala ni Lin Fang ang pangalang iyon ang unang estudyante. Ji Wuyo, ang nakababatang kapatid ni Ji Chang. Tumanggo si Tantay. Nakikita ko, tumanggo si Lin Fang. Ang nakababatang kapatid ni Ji Chang. Kaya kailangan talaga ni Lin Fang na maging mas malakas. Ji Wuyo ay hindi pagpunta sa ipaalam sa kanya off.